Isang malakas na kalabog ang gumising sa katahimikan ng kanyang opisina. Ang kamao ni Alvaro Flores ay nanatiling nakatatak sa mamahaling kahoy ng kanyang mesa. Sa labas ng salaming pader ng kanyang penthouse office, kumikislap ang libu-libong ilaw ng Maynila, isang syudad na para bang hawak niya sa kanyang palad. Pero wala sa mga yon ang kanyang pansin. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa isang bagay lamang. Sa mga numerong kulay pula na tila sumisigaw mula sa screen ng kanyang laptop. Pagkalugi. Isang salitang hindi katanggap-tanggap sa mundo ni Alvaro. Ang bawat gusali na kanyang itinayo, bawat kontrata ng kanyang napanalunan ay resulta ng walang mintis na kalkulasyon. Walang puwang para sa pagkakamali. Walang puwang para sa kahinaan. At lalong walang puwang para sa pagnanakaw. Kinuha niya ang intercom. Ang boses niya ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon. "Carla, get Miguel Santos on the line. Now." Hindi na niya hinintay ang sagot. Ilang sandali pa, tumunog ang telepono. Si Miguel ang kanyang pinakabagong COO, isang lalaking kasing talas at kasing ambisyoso niya noong siya ay nagsisimula pa lang. "Sir Alvaro," sabi ng boses sa kabilang linya, alerto at handa. "In my office, 5 minutes." Utos ni Alvaro at ibinaba ang telepono. Hindi siya galit. Ang galit ay isang emosyong walang silbi. Ang nararamdaman niya ay mas malalim, mas mapanganib, para siyang isang inhinyero na nakatuklas ng isang maliit na bitak sa pundasyon ng kanyang pinakamatayog na gusali. Kailangan itong ayusin bago gumuho ang lahat. Pagdating ni Miguel, dala na niya ang isang folder. Naupo ito sa tapat ni Alvaro. Ang mukha ay nagpapakita ng tamang timpla ng pag-aalala at kahusayan. "Sir, ito na po ang preliminary report na pinapagawa ninyo," sabi ni Miguel. Inilapat ang folder sa mesa. "Kinukumpara ko po ang inventory records natin for the past 6 months. May mga discrepancies po talaga. Hindi kalalakihan sa simula pero paliki po ng palaki." Binuklat ni Alvaro ang mga pahina, mga numero, mga graph, mga petsa. Ito ang lengguwaheng naiintindihan niya. Anong mga items ang nawawala? "Yun nga po ang nakakapagtaka, sir," sagot ni Miguel, maingat sa bawat salitang binibitawan. Hindi po ang mga high-value items, mostly mga supplies, pagkain, gamot, mula sa ating company warehouse. Mga bagay na madaling itago, madaling isantabi. Parang unti-unting kinukuhanan. Tumingin si Alvaro kay Miguel. Sino ang may access sa warehouse na yon? Yumuko si Miguel tila nag-aatubili. "Ayon po sa security protocol, sir, iilan lang. Ako ang head ng security at, syempre, si Ma'am Morena. Siya po ang may hawak ng master key para sa buong property, including the auxiliary warehouse para daw po sa mga emergency needs ninyo." Morena. Ang pangalan ay parang isang batong ibinagsak sa isang tahimik na lawa sa isip ni Alvaro. Biglang nagkaroon ng imahe sa kanyang isipan. Si Morena, ang kanyang kasambahay sa loob ng 30 taon. Ang babaeng nag-alaga sa kanya mula pagkabata. Ang babaeng mas kilala pa ang bahay niya kaysa sa kanya. Imposible, sabi ni Alvaro. Pero kahit siya ay hindi kumbinsido sa sarili niyang sinabi. "Sana nga po, sir," malungkot na sabi ni Miguel. Pero ang pattern po kasi, consistent. At ang mga nawawala, parang hindi pangkaraniwang pagnanakaw. Parang may pinaglalaanan. "Sir, ayoko nang mag-isip ng masama. Lalo na sa isang taong pinagkakatiwalaan ninyo ng lubos. Pero kung minsan, ang malaking tiwala ang nagiging daan para sa..." Hindi na tinapos ni Miguel ang sasabihin. Hindi na kailangan. Ang lason ay naisubo na. "Okay, you may go. I will handle this personally," malamig na sabi ni Alvaro. Nang makaalis si Miguel, muling hinarap ni Alvaro ang bintana. Ang syudad
ay hindi na mukhang isang tropeo. Mukha na itong isang gubat na puno ng mga anino. Ang babaeng naghanda ng kanyang almusal kaninang umaga. Ang babaeng nag-alala sa kanya na inumin ang kanyang vitamins. Ang babaeng nagsabing, "Mag-ingat ka, hiho." Peke. Lahat ng yon ay isang pagkukunwari. Ang ideya ay isang matalim na kirot sa kanyang dibdib. Isang pagtataksil na hindi niya matanggap. Pag-uwi ni Alvaro ng gabing iyon, mas maaga kaysa dati. Naabutan niya si Morena sa kusina. Naghahanda ng hapunan. Ang amoy ng paborito niyang adobo ay sumalubong sa kanya. "Oh, Alvaro, ang aga mo yata." Nakangiting bati ni Morena. Ang mga mata nito ay may mga guhit na ng katandaan, pero laging may bakas ng pagmamahal, o yun ang akala niya. "May tinapos lang akong maaga." Maikling sagot niya. "Mabuti naman kung ganon. Halika, kumain ka na, at baka lumamig pa ang paborito mo." Alok nito. Tiningnan ni Alvaro ang mga kamay ni Morena. Mga kamay na nag-alaga sa kanya nang may sakit siya. Mga kamay na nagpapatulog sa kanya noong bata pa siya. Ngayon, ang nakikita lang niya ay mga kamay na maaaring kumuha ng hindi sa kanya. "Hindi ako gutom," sabi niya, at nilagpasan ito. Nararamdaman niya ang pagtigil ng Morena sa likod niya, ang pagkatao nito. Pero hindi siya lumingon. Umakyat siya sa kanyang kwarto, pero hindi para magpahinga. Binuksan niya ang isang maliit na kahon na binili niya bago umuwi. Sa loob nito ay isang maliit na security camera, hindi mas malaki sa isang barya. Wireless, high definition. Kayang-kaya niyang i-monitor sa kanyang cellphone. Hinintay niyang tumahimik ang buong bahay. Hinintay niyang marinig ang pagsara ng pinto sa kwarto ni Morena. At sa dilim ng hating gabi, dahan-dahan siyang bumaba. Walang ingay. Bawat galaw niya ay kalkulado. Pumasok siya sa maliit na pantry na nakakonekta sa malaking warehouse ng kumpanya. Tumingin siya sa paligid, hinahanap ang perpektong lugar. Sa isang madilim na sulok, sa itaas ng isang estante na natatakpan ng mga lumang kahon, doon niya ikinabit ang kamera. Ang maliit na lente nito ay direktang nakatutok sa pinto ng warehouse. Bumalik siya sa kanyang kwarto at isinara ang pinto. Humiga siya sa kama, pero hindi para matulog. Binuksan niya ang kanyang cellphone at pinanood ang itim at puting imahe mula sa kamera. Isang tahimik na pasilyo, isang pinto na nakasara. Naghihintay siya. Ang tiwala ay isang emosyon. Ang datos ay katotohanan. At ngayong gabi, hahanapin niya ang katotohanan. Pinanood niya ang screen, ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap sa dilim. Tingnan natin kung sino ang nagsasabi ng totoo. Bulong niya sa katahimikan ng kanyang kwarto. Tingnan natin, Morena. Bago pa man sumikat ang araw, gising na si Morena. Ito ang kanyang ritual sa loob ng 30 taon. Ang unang sinag ng liwanag na dumadampi sa malaking bintana ng kusina ay ang kanyang hudyat. Ang marahang pagsitsit ng sinaing at ang halimuyak ng bagong timplang kape ang nagsisilbing musika sa kanyang umaga. Habang hinihintay kumulo ang kape, napatingin siya sa maliit at kupas ng larawan na nakasabit sa isang sulok ng pader ng kusina. Larawan ng kanyang ina. "Naku, inay," bulong niya sa hangin na para bang naroon lang ito sa kanyang tabi. "Ang alaga ko, parang laging pasa ng buong mundo. Hindi na naman matulog ng maayos kagabi. Nakita ko sa ilaw ng opisina niya. Ngumiti siya ng bahagya, isang nangiting may kahalong pag-aalala. Sana nandito ka para makita mo siya. Isang matagumpay na lalaki, pero nag-iisa pa rin." Iyon ang krus na dala-dala ni Morena. Nakikita niya si Alvaro bilang isang CEO na hinahangaan ng lahat. Pero sa mga mata niya, si Alvaro ay ang maliit na batang lalaki pa rin na iniwan ng mga magulang sa kanya tuwing may business trip ang mga ito. Isang batang laging naghahanap ng yakap pero hindi alam kung paano humingi. Nang bumaba si Alvaro, handa na ang lahat. Mainit na pandesal, kanin, ang paborito nitong adobo,
at ang kape na timplado sa paraang gusto niya. "Good morning, Sir Alvaro," bati ni Morena. "Morning," sagot ni Alvaro, hindi man lang tumitingin sa kanya habang dumidiretso sa mesa at binubuksan agad ang kanyang laptop. Napansin ni Morena ang namumuno ng bilog sa ilalim ng mga mata nito, ang bahagyang paninigas ng kanyang panga. Senyales ng stress, senyales ng gabing walang tulog. Gusto niya sanang sabihin na magpahinga naman ito, pero alam niyang isa walang bahala, ang yon ni Alvaro. "Kumain ka na muna, bago ka magtrabaho," sabi na lang niya sa mahinahong boses. Tumangulang si Alvaro bilang sagot. Tahimik na umalis si Morena sa kusina at sinimulan ang kanyang mga gawain. Habang siya ay naglilinis, tumunog ang kanyang cellphone, isang luma at di-keypad na modelo. Nakita niya ang pangalan ni Aling Rosa sa screen, ang namamahala sa community center na tinutulungan niya. "O Rosa, napatawag ka?" "Nako, Nay Morena, pasensya na sa abala," sabi ng boses sa kabilang linya, halatang nag-aalala. "Si Little Joshua po kasi, ang taas ng lagnat. Naubusan na po kami ng paracetamol dito." Agad na kumirot ang puso ni Morena. "Ganoon ba? Sige, sige. Meron pa bang ibang kailangan ng mga bata?" "Kahit ano na lang po, Nay. Medyo kapos na rin po kami sa pagkain para sa tanghalian nila." "Sige, ako nang bahala. Pupunta ako dyan mamaya." Pagkatapos ng tawag, napaisip si Morena. Alam niyang may mga gamot at pagkain sa pantry ng bahay, ang auxiliary warehouse, sabi ni Alvaro, na malapit nang mag-expire. Mga dilata, biskwit at gamot na para sa emergency stock. Madalas, kapag malapit na ang expiration date, ipinatapon lang ito ni Alvaro para palitan ng bago. Sayang naman kung itatapon lang, bulong niya sa sarili. Mas mabuti nang mapakinabangan ng mga bata. Pumunta siya sa pantry, binuksan ang pinto gamit ang susi na pinagkatiwala sa kanya. Maingat niyang pinili ang ilang lata ng sardinas, mga pakete ng biskwit at isang kahon ng paracetamol na may expiration date sa susunod na linggo. Inilagay niya ang lahat sa isang lumang eco bag. Hindi niya ito itinago. Inilagay niya lang ito sa gilid ng kusina, handa para sa kanyang pag-alis mamaya. Para sa kanya, wala siyang ginagawang masama. Pagliligtas lang siya ng mga bagay na dapat ay nasa basura na. Pagsapit ng hapon, pagkatapos ng kanyang mga gawain, nagpaalam siya sa gwardiya at naglalakad papunta sa sakayan ng jeep. Ang community center ay isang maliit pero malinis na espasyo sa isang siksikang lugar sa Maynila. Pagdating pa lang ni Morena, sinalubong na siya ng masayang sigaw ng mga bata. "Lola Morena!" Agad na gumaan ang kanyang pakiramdam. Dito, siya ay hindi lang isang kasambahay. Siya si Lola Morena. "Nasaan si Joshua?" tanong niya agad kay Aling Rosa. Matapos maibigay ang gamot, nilapitan niya ang bata at dinama ang noo nito. Dito lumalabas ang kanyang pangarap na hindi natupad, ang maging isang nurse. Habang abala siya sa pag-aasikaso sa mga bata, isang batang lalaki na mga 10 taong gulang ang tumakbo at yumakap sa kanya mula sa likod. "Lola, Alfredo, apo ko," sabi ni Morena. Niyakap ng mahigpit ang kanyang apo. Si Alfredo ang dahilan kung bakit nagsimula siyang mag-volunteer dito. Ang tawa ng kanyang apo at ng ibang mga bata ang nagpupuno sa anumang kakulangan sa kanyang buhay. Ito ang kanyang mundo sa labas ng malaki at tahimik na bahay ni Alvaro. Nang pauwi na siya, habang naglalakad sa eskinita, naramdaman niyang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula kay Alvaro. Nakakunot ang noo niya. Bihira itong mag-text. Binuksan niya ang mensahe. "Ma'am Morena, kailangan nating mag-usap pag-uwi mo. Mahalaga ito." Biglang nawala ang nangiti sa kanyang mga labi. Ang formal na tawag na Ma'am Morena. Ang mga salitang kailangan nating mag-usap. Naramdaman niya ang biglaang pagkabog ng kanyang dibdib.
Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang sikmura. Mas malamig pa sa hangin ng papalapit na gabi. Ano kaya ang mahalagang bagay na yon? Lumipas ang mga oras na parang mga patak ng tubig sa isang basong puno na. Mabagal. Pabigat ng pabigat. Si Alvaro ay nakahiga sa kama, pero ang diwa niya ay nasa maliit at madilim na pasilyo sa ibaba. Ang screen ng kanyang cellphone ang tanging liwanag sa kanyang kwarto. Isang malamig na asul na liwanag na nagbibigay hugis sa kanyang matigas na mukha. Bawat tunog sa bahay, ang kaluskos ng mga dahon sa labas, ang ugong ng refrigerator, ay nagpapatindig sa kanyang mga balahibo. Ilang beses niyang sinabi sa sarili na ito ay isang kalokohan, na si Miguel ay maaaring nagkamali, na si Morena, ang babaeng mas matagal pa niyang kasama kaysa sa sarili niyang mga magulang, ay imposible niyang pagdudahan. Pero ang mga numero sa report ay hindi nagsisinungaling at ang tiwala para kay Alvaro ay isang liability na hindi niya kayang bayaran. At saka, may gumalaw sa screen, isang anino, dahan-dahan. Pamilyar ang bawat kilos. Napabangon si Alvaro. Itinutok niya ang kanyang buong atensyon sa cellphone. Ang anino ay naging isang tao. Ang pinto ng warehouse ay marahang bumukas. Si Morena. Pinanood niya na may halong pangingilabot at isang kakaibang pakiramdam ng tagumpay habang si Morena ay pumasok sa loob. Nakita niya kung paano nito kinuha ang ilang mga delata mula sa isang estante, isang kahon ng gamot, ilang pakete ng biskwit. Inilagay nito ang lahat sa isang eco bag. Walang pagmamadali. Walang takot. Para bang normal lang ang ginagawa niya. Para bang karapatan niya ito. Napatiim ang kanyang bagang. Isang nag-aapoy na galit ang umakyat mula sa kanyang sikmura, kumalat sa kanyang dibdib. Hindi ito galit dahil sa halaga ng mga bagay na kinuha, kundi galit dahil sa pagtataksil. Iyon pala, ang lahat ng pag-aalaga, ang lahat ng nangiti, ang lahat ng hiho. Iyon pala ang kapalit. Isang mahabang pagkukunwari para makuha ang kanyang buong tiwala. Pinindot niya ang rewind. Pinanood niya ulit at ulit. Bawat replay at nagpapatibay sa kanyang desisyon. Ang imahe ni Morena na kumukuha ng mga bagay sa dilim ay nasunog sa kanyang isipan. Ito ang ebidensya. Ang hindi maitatanggi ng katotohanan. Kinabukasan, sa opisina, bago pa man niya tawagan si Miguel, ito na mismo ang tumawag sa kanya. "Sir, good morning po. May update lang po sana ako," sabi ni Miguel sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. "I know," malamig na sagot ni Alvaro. "I have the evidence." "Sir, ibig sabihin, totoo po ang hinala natin?" "Present your full report in my office," utos ni Alvaro. Pagdating ni Miguel, dala nito ang isang mas makapal na folder. Ipinakita nito kay Alvaro ang mga bagong numero, mga bagong graph. Ang halaga ng nawawala ay mas malaki pa sa unang report. "Sir, mas malala pa po sa inaakala natin ang problema," sabi ni Miguel. Umarte ng parang gulat na gulat. "Hindi lang po ito simpleng supplies. May mga small electronics din po na nawawala, ayon sa audit. Matagal na po itong nangyayari." Tiningnan ni Alvaro ang mga numero. Hindi na niya kinwestiyon. Ang video na napanood niya kagabi ay sapat na para paniwalaan ang lahat ng kasinungalingan na ihain sa kanya ngayon. Ang maliit na magnanakaw ni Morena ay naging simbolo ng isang mas malaking bulok sa sistema. Naalala niya noong bata pa siya, noong nilagnat siya ng mataas. Ang kanyang mga magulang ay nasa ibang bansa. Si Morena ang nag-alaga sa kanya. Buong gabi, hindi ito natulog. Laging pinupunasan ang kanyang noo ng basang bimpo. Hinahanap niya noon ang pagmamahal ng isang ina at ibinigay iyon ni Morena. O yun ang akala niya, ang alaala, na dati ay nagbibigay sa kanya ng konting init. Ngayon, ay nag-iwan ng mapait na lasa. Ginawa ba niya iyon dahil sa pagmamalasakit? O nagsisimula na siyang mag-invest noon pa man
para sa araw na tulad nito. "Thank you, Miguel. I will handle this," mariing sabi ni Alvaro. Nang maiwan siyang mag-isa, tumayo siya at hinarap ang bintana. Ang kanyang refleksyon sa salamin ay mukha ng isang taong niloko, isang taong nagkamali sa pagbibigay ng pinakamahalagang asset, ang tiwala. Ang prinsipyo niya sa negosyo ay simple. Kapag ang isang parte ng makina ay depektibo, hindi ito tire repair. Pinuputol ito at tinatanggal para hindi masira ang buong sistema. Walang emosyon, walang personalan. Isang desisyon na base sa datos. Kinuha niya ang kanyang gamit at umuwi. Hindi na niya kailangan pang mag-isip. Ang hatol ay binigay na. Pagdating niya sa bahay, naroon ang katahimikan, ang amoy ng floor wax, ang ayos ng mga gamit. Ang lahat ay nasa perpektong kaayusan, isang testamento sa edukasyon ni Morena. Isang perpektong fasad. Naupo siya sa paborito niyang silya sa sala, isang silyang laging malinis at walang alikabok. Hindi niya binuksan ang ilaw. Hinayaan niyang balutin siya ng dilim. Naghihintay. Maya-maya, narinig niya ang pagbubukas ng pinto sa may kusina. Ang marahang mga yapak ni Morena. Pagod, pero laging maingat. Naramdaman niya ang presensya nito bago pa man niya ito makita. Tumayo ito sa may pasukan ng sala, marahil ay nagtataka kung bakit napakadilim. "Sir Alvaro, andyan po ba kayo?" Hindi siya sumagot. Binuksan nito ang ilaw. Nakita ni Morena si Alvaro nakatayo sa gitna ng sala. Ang mukha ay walang emosyon, parang isang estatwang gawa sa bato. Ang mga mata nito ay malamig at matalim, tumatagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Napahinto si Morena. Ang daladalang bayong ay muntik ng mabitawan. "Umupo ka, Morena," sabi ni Alvaro. Ang boses niya ay mahinahon, pero may bigat na parang bakal. "May kailangan kang ipaliwanag." Ang bigat ng mga salita ni Alvaro ay dumagan sa mga balikat ni Morena na parang isang toneladang semento. "May kailangan kang ipaliwanag." Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan siyang naupo sa gilid ng sofa, sa tapat mismo niya. Ang Alvaro na nasa harapan niya ngayon ay hindi ang batang lalaking inaalagaan niya. Hindi rin ang binatang tinuruan niyang magluto ng itlog. Ito ay isang estranghero, isang hukom na may mga matang gawa sa yelo. Ano po iyon, Sir Alvaro?" Tanong niya. Ang boses ay halos pabulong. Walang imik na kinuha ni Alvaro ang isang tablet mula sa mesang nasa tabi nito. May pinindot siya at pagkatapos ay inilapag ito sa lamesa sa pagitan nila. Sa screen, isang itim at puting video ang umere, isang pamilyar na pasilyo, ang pinto ng warehouse at isang anino na gumalaw. Hindi niya maintindihan noong una. Bakit ito pinapanood ni Alvaro? At saka, nakita niya ang sarili niya. Ang sarili niyang imahe na maingat na kumukuha ng ilang dilata at isang kahon ng gamot. Ang bawat galaw niya ay malinaw, hindi maitatanggi. Ang puso ni Morena ay nagsimulang tumibok ang sobrang bilis na para bang gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa takot na mahuli, kundi dahil sa pagkalito. "Alvaro?" Simula niya. "Huwag mo akong tawaging Alvaro." Putol nito sa kanya. Ang boses ay matalim na parang bubog. "Para sa'yo, ako si Sir Alvaro, at ikaw, Morena, ay isang empleyado ng magnanakaw sa akin." Ang salitang magnanakaw ay tumama sa kanya na parang isang malakas na sampal na puno ng luha ang kanyang mga mata. Hindi totoo yan," sabi niya. Nanginginig ang boses. "Sir Alvaro, pakinggan mo muna ako. Ang mga yan, malapit nang mag-expire. Itatapon lang din. Si Joshua sa center may lagnat, kailangan ng gamot. Tama na ang mga palusot," sigaw ni Alvaro. Sa unang pagkakataon, nakita niya itong magtaas ng boses sa kanya. Ang sigaw na yon ay bumasag sa katahimikan ng buong bahay at bumasag din sa puso ni Morena. Isang community center,
Ganun ba ang tawag mo sa kasinungalingan mo? Totoo ang sinasabi ko, anak. Umiiyak na sabi niya. Puntahan mo pa ang lugar na yon. Mga bata ang kumakain yan. Mga batang walang, hindi ako tanga, Morena, sabi ni Alvaro. Tumayo ito at tiningnan siya mula sa itaas. Ang mukha ay isang maskara ng pagkasuklam. Akala mo ba hindi ko alam? Ang laki ng nawawala sa kumpanya. At ikaw ang may access sa lahat. Gaano katagal mo na akong pinaglolo ko? Gumuho ang mundo ni Morena. Ang mga akusasyon ay parang mga batong ipinupukol sa kanya. Hindi na niya alam kung paano ipagtanggol ang sarili. Ang tanging nakikita niya ay ang lalaking pinalaki niya, na ngayon ay tinitingnan siya na parabang siya ang pinakamaruming bagay sa mundo. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, sinundan ng isa pa. Hindi ang trabaho ang iniyakan ko, Alvaro, sabi niya sa basag na boses. Ang sakit ay mas malalim pa kaysa sa kayang ipakita ng kanyang mga luha, kundi ang pag-iisip mo na kaya kong gawin yan sa'yo. Pero ang mga salita niya ay parang hangin lang na dumaan kay Alvaro. Kunin mo na ang mga gamit mo. Malamig na sabi nito. Tumalikod na sa kanya. At ang huling sahod mo, ipapadala ko na lang. Ayoko nang makita pa ang mukha mo sa bahay na ito. Hindi na kita kailangan dito. Ang huling mga salitang iyon ang tuluyang pumatay sa kung anumang pag-asa ang natitira sa kanya. Tumayo siya, ang mga binti ay parang haligi ng gelatin. Hindi na siya nagsalita. Wala nang silbi ang mga salita. Tahimik siyang naglakad papunta sa kanyang maliit na kwarto sa likod ng kusina. Ang bawat hakbang ay isang pasakit. Sa loob ng kwarto, binuksan niya ang kanyang lumang aparador. Ang mga damit niya ay iilan lang. Ang mga gamit niya ay kasya sa isang maliit na maleta. Habang nag-iimpake, ang mga kamay niya ay gumagalaw ng kusa, pero ang isip niya ay blangko. Hinawakan niya ang isang maliit na picture frame sa ibabaw ng kanyang mesa. Isang larawan niya kasama ang isang batang Alvaro noong ika-7 kaarawan nito. Nakangiti silang pareho. Isang malakas na hibik nang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Niyakap niya ang larawan. Paglabas niya ng kwarto, dala ang kanyang maliit na bag. Nakita niya ang ibang mga katulong na nakayuko, hindi makatingin sa kanya. Nakita niya ang awa sa kanilang mga mata. Naglakad siya sa mahabang pasilyo. Nilagpasan niya ang sala kung saan nakatayo pa rin si Alvaro, nakatalikod, nakatingin sa bintana. Hindi siya lumingon. Binuksan niya ang malaki at mabigat na pinto sa harapan. Ang malamig na hangin ng gabi ay sumalubong sa kanya, parang isang malupit na paalala ng kanyang bagong katotohanan. Isinara niya ang pinto sa kanyang likuran. Ang malakas na kalabog nito ay umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi. Kasabay ng pagsara niyon ay ang pagsasara ng isang kabanata ng kanyang buhay. Paggising ni Alvaro, katahimikan ang sumalubong sa kanya. Hindi ang karaniwang katahimikan ng isang bahay na tulog pa. Ito ay isang katahimikan iba. Isang katahimikan mabigat, walang laman, at malamig. Walang amoy ng kapeng nagmumula sa kusina. Walang marahang kaluskos ng mga plato. Walang mga yapak na alam na niya ang tunog sa loob ng 30 taon. Mas mabuti to, sabi niya sa sarili habang bumabangon. Mas epesyente, walang distraction. Pero ang mga salita ay walang bigat, kahit sa sarili niyang pandinig. Naligo siya at nagbihis sa ilalim ng parehong katahimikan. Pagbaba niya, ang kusina ay malinis at maayos, pero walang buhay. Binuksan niya ang coffee machine, isang bagay na hindi pa niya nagawa dati. Si Morena ang laging gumagawa niyon. Nagtimpla siya ng kape, mapait. Kumuha siya ng tinapay ay isinilang sa toaster. Narinig niya ang pag-angat nito. Kinuha niya at kinain, tuyot at walang lasa. Naupo siya sa mesang laging may mainit na pagkaing nakahain para sa kanya. Ngayon, ang tanging kasama niya ay ang kanyang laptop. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na mas maganda ang ganito.
Mas nakakapag-focus siya sa trabaho. Pero ang katahimikan ay parang isang pader na humaharang sa kanyang pag-iisip. Bawat pag-type niya sa keyboard ay umietso sa buong kabahayan. Bawat paghigop niya ng mapait na kape ay parang napakalakas na tunog. Sa opisina, sinubukan niyang ibaling ang lahat ng kanyang atensyon sa trabaho, mga meeting, mga tawag, mga kontrata. Pero kahit sa gitna ng pinakaabalang araw, ang anino ni Morena ay sumusunod sa kanya. Gandang tanghali, may hinanap siyang isang napaka-importanteng dokumento, isang lumang land title na kailangan niya para sa isang bagong proyekto. Hinahanap niya ito sa kanyang mga file cabinet. Wala. Sa kanyang safe. Wala rin. Napasabunot siya sa kanyang buhok. Ang pagkadismaya ay nagsisimulang maging inis. Alam niyang nakita niya yon dati. Saan nga ba? At bigla, naaalala niya. Isang gabi, ipinakita niya yon kay Morena. Ikinuwento ang tungkol sa lupa ng bibilhin. At sinabi nito, itago mo yan dito sa ilalim ng drawer mo, sa likod ng mga lumang folder. Dito pinakaligtas. Walang nag-iisip na maghanap dyan. Kinapa niya ang ilalim ng drawer at naroon nga. Napaupo siya sa kanyang silya, hawak ang dokumento. Hindi siya natuwa na nahanap niya ito. Sa halip, isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanya. Gaano karaming maliliit na bagay sa buhay niya ang nakadepende sa babaeng itinaboy niya. Sa kanyang pag-iisip, narinig niya mula sa labas ng bintana ng kanyang opisina ang malakas na tawanan ng mga bata na naglalaro sa isang parke sa ibaba. At kasabay ng tawanan na iyon, bumalik ang mga huling salita ni Morena. Totoo ang sinasabi ko, anak. Mga bata ang kumakain yan. Mga batang walang... Napapikit siya ng mariin. Palusot. Lahat yon ay palusot. Pero bakit parang totoo ang sakit sa boses nito? Maya-maya, isang email ang pumasok sa kanyang inbox mula kay Miguel. Subject, Security Update. Sir, good afternoon. I would like to confirm that the security leak has been resolved. The system is now 100% secure. Thank you for your decisive action. Binasa niya ang email. Dapat ay makaramdam siya ng ginhawa, ng tagumpay. Iyon ang lohikal na pakiramdam. Nalutas ang problema, naalis ang depekto sa makina. Pero wala. Walang kasiyahan, walang ginhawa. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat sa kanyang dibdib, na lalo pang bumibigat. Umuwi siya ng gabing iyon sa isang bahay na mas malamig pa kaysa sa iniwan niya kaninang umaga. Ang bawat sulok ay sumisigaw sa pagkawala ni Morena. Ang unan sa sofa na hindi maayos ang pagkakalagay. Ang isang baso sa lababo na hindi pa mahuhugasan. Ang hangin mismo ay parang nawalan ng init. Tumayo siya sa gitna ng sala at napakinggan niya ang sarili niyang paghinga. Hindi niya nakaya ang katahimikan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at ang type sa search bar. Youth centers in Manila. Pero wala siyang ideya kung alin doon. Bigla niya nang naalala, may sinabi si Morena noon tungkol sa apo nitong si Alfredo. Nag-type siya ulit. Alfredo Perez. Walang lumabas. Morena Perez. Ilang mga resulta pero walang konektado sa isang center. Napasuntok siya sa hangin. Paano niya hahanapin ang isang lugar na hindi niya sigurado kung totoo? At saka, isang alaala ang pumasok sa kanyang isip. Minsan, may pakiusap si Morena na i-print para sa isang Christmas party, isang maliit na flyer. Naalala niya ang pangalan, Tahanan ng Pag-asa Youth Center. Mabilis niyang isinulat iyon sa mapa ng kanyang cellphone. Isang address ang lumabas, 10 kilometro lang mula sa kanya. Hindi na siya nag-isip. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse. Lumabas siya ng bahay at iniwan ang nakakabinging katahimikan sa likod niya. Habang nagmamaneho siya sa mga kalsada ng Maynila, hindi niya alam kung ano ang kanyang hinahanap. Isang patunay na nagsisinungaling si Morena? O isang patunay na nagkamali siya? Hindi niya alam. Ang tanging alam niya
ay kailangan niyang makita, kailangan niyang malaman. Ang Waze ay nagdala sa kotse ni Alvaro sa isang eskinita na hindi niya aakalaing papasukin niya kailanman. Masikip ang daan, puno ng mga batang naghahabulan at mga tindahang sari-sari na umabot na sa kalsada. Ibang-iba sa maluluwag at tahimik na kalsada ng kanyang subdivision. Sa dulo ng eskinita, nakita niya ito. Isang gusaling luma pero malinis na may isang simpleng karatula na gawa sa kahoy. Tahanan ng Pag-asa, Youth Center. Ang pader ay may mga bakas ng kulay dalandan pintor at mga guhit ng kamay ng mga bata. Mula sa loob, dining na dining niya ang ingay, isang masayang ingay ng tawanan at kantahan. Ipinark niya ang kanyang mamahaling sasakyan sa isang tabi na agad nakakuha ng atensyon ng ilang mga usiri-usiro. Lumabas siya, inayos ang kanyang damit, at nararamdaman niya ang sobra sa loob ng kanyang coat. Ang sobre na naglalaman ng huling sahod at separation pay ni Morena. Isang transaksyon, isang paraan para tuldukan ang lahat. Pagpasok niya sa gate, isang eksena ang bumungad sa kanya. Isang bakuran na puno ng mga bata. May mga naglalaro ng habulan, may mga nagbabasa sa isang sulok, may mga kumakanta kasama ang isang babaeng may gitara. Simple ang lugar, kulang sa pasilidad, pero hindi maikakaila ang init at saya na naroon. At sa gitna ng lahat ng iyon, nakita niya si Morena. Hindi siya nakatingin sa direksyon niya. Nakaupo siya sa isang maliit na upuan at sa harapan niya ay isang batang babae na umiiyak. May gasgas sa tuhod. Nakita ni Alvaro kung paano maingat. Nanilisan ni Morena ang sugat, hinipan ito ng marahan, at pagkatapos ay nginitian ng bata. Ayan, wala na. Narinig niyang sabi ni Morena, mas matapang ka pa kay Darna eh. Nawala ang yak ng bata at napalitan ito ng isang maliit na tawa. Napatigil si Alvaro, ang babaeng nasa harapan niya na nagpapakita ng ganyang klase ng pag-aalaga ay hindi ang magnanakaw na nasa isip niya. Ang sakit at lungkot ay bakas sa mukha ni Morena. Pero sa sandaling iyon, isinantabi niya ang sarili niyang pighati para sa isang batang nasugatan. Hindi niya magawa ng lumapit. Ang sobre sa kanyang bulsa ay biglang parang naging napakabigat. Ikaw si Alvaro, hindi ba? Isang boses ng isang matandang babae. Ang bumasa ng kanyang pag-iisip. Lumingon siya at nakita ang isang babaeng may buhok. Naputi na. Nakangiti sa kanya ng malumanay. Ako po si Rosa, ang namamahala dito, sabi nito. Ako nga po, sagot ni Alvaro. Tiningnan ni Aling Rosa si Morena, na ngayon ay masayang nakikipaglaro na sa batang ginamot niya. Labis siyang nalulungkot nitong mga nakaraang araw. Sabi ni Aling Rosa, ang boses ay may bahid ng pag-aalala. Simula noong umalis siya sa inyo, Yasa. Napayuko si Alvaro, hindi makatingin ng diretso. Nandito po ako para ibigay ang... Alam ko. Putol ni Aling Rosa sa kanya, ang ngiti nito ay bahagyang nawala. Hinila siya nito palayo sa mga bata, sa isang sulok na mas privado. Pero bago mo ibigay ang anumang dala mo, may gusto akong tanong sa iyo, Hiho. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Hindi mo ba natatandaan ang aksidente? Nakakunot ang noo ni Alvaro. Aksidente? Ilang taon ka pa lang noon? Pagpapatuloy ni Aling Rosa. Dito malapit sa lugar na ito, habang tumatawid ka para habulin ang bola mo, nabundol ka ng isang sasakyan. Umikot ang paningin ni Alvaro. Ang ingay ng mga bata ay biglang parang naging isang malayong ugong na lang. Ang sobre sa kanyang bulsa ay parang nagbabagang uling. Ang sabi ng mga doktor, masuwerte ka raw dahil may nagmalasakit na magdala agad sa'yo sa ospital, sabi ni Aling Rosa. Isang dalaga na halos kaedad lang ng mga volunteer ko ngayon. Isang imahe ang biglang pumasok sa isip ni Alvaro.
Isang pira-pirasong alaala na matagal nang nakabaon. Ang tunog ng pumiprenong gulong, ang matinding sakit, ang amoy ng aspalto at dugo, at isang boses na pilit siyang pinapakalma. Huwag kang bibitaw, hiho. Nandito lang ako. Siya, sabi ni Aling Rosa. Itinuro si Morena gamit ang kanyang mga labi. Ikaw yung batang duguan sa kalsada. Siya ang nagdala sa'yo sa ospital. Siya ang sumira sa sarili niyang damit para lang matakpan ang mga sugat mo. Para siyang sinampal ng katotohanan. Ang babaeng itinaboy niya, ang babaeng tinawag niyang magnanakaw, ang babaeng iyon, ang nagligtas sa buhay niya. Nanginginig siyang napahawak sa pader para suportahan ang sarili. Hindi siya makapagsalita. Nakita ni Aling Rosa ang pagkagulat sa kanyang mukha. Buntong hininga ito. Ang mga mata ay napuno ng lungkot at paghanga para kay Morena. At meron pa siyang isakripisyo ang araw na yon, sabi ni Aling Rosa. Ang boses nito ay humina, puno ng bigat. Isang bagay na mas mahalaga pa sa buhay niya. Iniwan ni Alvaro ang tahanan ng Pag-asa na parang isang sundalong sugatan mula sa isang digmaan na hindi niya alam na sinalihan niya. Ang mga salita ni Aling Rosa at inuulit-ulit sa kanyang isipan, bawat isa ay isang martilyo ng pinupukpok sa pundasyon ng kanyang mundo. Siya ang nagligtas sa'yo. Meron pa siyang isakripisyo. Ano pa? Ano pa ang hindi niya alam? Hindi siya umuwi. Dumiretso siya pabalik sa opisina. Ang sobrang para kay Morena ay nakapatong sa passenger seat, parang isang paalala ng kanyang malaking pagkakamali. Gabi na nang dumating siya sa Flores Tower. Ang gusali ay tahimik. Ang mga empleyado ay nagsawa na. Tanging ang mga security guard na lang ang naroon na nagulat sa kanyang pagdating. "Good evening, sir." Bati ng isa. Hindi siya sumagot. Dumiretso siya sa elevator. Ang isip niya ay nagliliyab sa determinasyon. Hindi na ito tungkol sa mga nawawalang gamit. Ito ay tungkol sa katotohanan. Sa kanyang opisina, hindi niya binuksan ang ilaw. Naupo siya sa dilim at binuksan ang kanyang laptop. Dati, tinitignan niya ang mga numero bilang absolute na katotohanan. Ngayon, tinitingnan niya ang mga ito bilang posibleng mga kasinungalingan. Binuksan niya muli ang inventory report na ginawa ni Miguel, pero ngayon, hindi na siya tumingin sa summary. Binuksan niya ang raw data files, mga petsa, mga oras, mga item code, mga pangalan ng tauhan na naka-duty. Sinimulan niya ang isang masusing investigasyon na hindi niya ginawa noon dahil nabulag siya ng kanyang tiwala kay Miguel at ng kanyang himala kay Morena. Una niyang ginawa, kinuha niya ang listahan ng mga item na nakuha ni Morena mula sa video. Isang kahon ng paracetamol, 5 lata ng sardinas, 3 pakete ng biskwit. Kinokompute niya ang kabuuang halaga. Halos hindi pa aabot sa 1,000 piso. Ikinumpara niya ito sa report ni Miguel na nagsasabing daan-daang libong piso ang nawawala sa loob ng 6 na buwan. Hindi tugma. Hindi ito tugma. Kahit na araw-araw pang kumuha si Morena ng ganoon karami, hindi pa rin aabot sa halagang iyon. Nagsimulang tumibok ng mabilis ang puso ni Alvaro. Nagkamali ka, Alvaro. Nagkamali ka. Bulong niya sa sarili. Sunod niyang tiningnan ang mga petsa ng malalaking discrepancies o pagkawala. Napansin niya ang isang pattern. Ang lahat ng ito ay nangyayari tuwing Biyernes ng gabi, sa pagitan ng 10:00 at 12:00. Ang mga oras kung kailan kaunti na lang ang tao sa gusali. Sino ang laging naka-duty ng mga oras na yon? Hinalungkat niya ang security logs. Ang pangalan na laging lumalabas, Miguel Santos. Laging nag-overtime daw para siguraduhing maayos ang lahat bago ang weekend. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang likod. Kailangan niya ng taong mapagkatanungan. Naalala niya si Mang Tonyo, ang pinakamatagal na security guard sa kumpanya. Isang taong tapat pa sa luma nilang logo.
Alam niyang nasa night shift ito ngayon. Tinawagan niya ang security office. Mang Tonyo, umakyat ka dito sa opisina ko. Ngayon din. Ilang minuto lang, pumasok si Mang Tonyo, halatang kinakabahan. Sir Alvaro, gabi na po ah, sabi nito. Mang Tonyo, kailangan ko ng katotohanan, sabi ni Alvaro. Tinitingnan ito ng diretso sa mata. Tungkol sa mga Biyernes ng gabi, may napapansin ka bang kakaiba kay Mr. Santos? Nag-atubili si Mang Tonyo, napalunok. Sir, ayoko po sanang magsalita laban sa boss ko. Ako ang may-ari ng kumpanyang ito, Mang Tonyo. Sa akin ka may obligasyon, mariing sabi ni Alvaro. Buntong hininga ang matanda. Sir, may mga gabi po kasi na may dumating na isang puting van. Walang marka. Sinasabi po ni Sir Miguel na delivery daw ng mga bagong gamit. Pero, ang nakakapagtaka po, palabas po ang dala ng mga tao, hindi papasok. Parang isang piraso ng puzzle na biglang lumapat sa tamang lugar. Bakit hindi mo ito sinabi agad? Tanong ni Alvaro. Sinubukan ko po, sir. Pero sabi niya, utos niya daw, na special project daw po iyon. At sinabihan niya po kami na kung sino man ang magtatanong, tanggal daw po sa trabaho. Paliwanag ni Mang Tonyo. Napasuklay si Alvaro sa kanyang buhok gamit ang mga daliri. Gaano siya naging bulag. Isa pa pong bagay, sir. Dagdag ni Mang Tonyo. Ang CCTV footage sa may loading bay laging nagkakaglitch o nasisira tuwing Biyernes ng gabi. Nire-report po namin kay Sir Miguel pero sabi niya, ipapaayos niya. Pero hindi naman po naayos. Pagkawala ni Mang Tonyo, muling hinarap ni Alvaro ang kanyang computer. Hindi na niya kailangan ng security footage, kailangan niya ng paper trail. Binuksan niya ang accounting files. Hinanap niya ang lahat ng delivery at purchase orders na inaprubahan ni Miguel. At doon, sa gitna ng daan-daang mga transaksyon, nakita niya ito. Isang serye ng mga invoice mula sa isang supplier na hindi pamilyar sa kanya. Santos Enterprises, ang delivery address, isang bodega sa Valenzuela na hindi pag-aari ng Flores Corp. Ang pirma sa bawat received copy, isang elegante ng kurba ng letrang M and S. Miguel Santos. Nakatitig si Alvaro sa screen, ang kanyang paghinga ay mabigat. Ang mga pekeng numero, ang mga pekeng report, ang mga pekeng pag-aalala. Lahat ay isang malaking panloloko. At si Morena ang ginawa niyang pain, ang tupa na isakripisyo para pagtakpan ng krimen ng isang lobo. Isinara niya ang laptop ng may malakas na kabog. Ang galit niya ngayon ay hindi na para kay Morena. Ito ay para kay Miguel at higit sa lahat, para sa kanyang sarili. Tumayo siya. Kinuha ang kanyang cellphone. Oras na para harapin ang ahas na pinapasok niya sa sarili niyang bahay. Oras na para sa isang pagtutuos. Kailangan niyang marinig ang katotohanan mula mismo sa bibig ni Miguel. At pagkatapos, haharapin niya ang mas mahirap na pagtutuos. Ang paghingi ng tawad sa taong sinira niya ang buhay dahil sa mga pekeng numero. Hindi na siya galit, lampas na siya sa galit. Ang nararamdaman ni Alvaro habang hinihintay si Miguel sa kanyang opisina, kinaumagahan ay isang bagay na mas dalisay at mas mapanganib. Isang nagyayelong kalinawan. Ang lahat ng emosyon ay nawala at ang natira na lang ay ang layunin. Pagpasok ni Miguel, dala nito ang karaniwang ngiti at isang tasa ng kape para kay Alvaro. Good morning, sir. Maaga po tayo ngayon, ah. Inilatag ni Miguel ang kape sa mesa. Hindi ito ginalaw ni Alvaro. Umupo ka, Miguel, sabi ni Alvaro. Ang boses ay walang anumang emosyon. Naupo si Miguel, medyo naguguluhan sa lamig ng pagtrato sa kanya. May problema po ba, sir? Tiningnan siya ni Alvaro ng diretso sa mata. Santos Enterprises. Pamilyar ba sa'yo? Ang nangiti ni Miguel ay bahagyang natigilan. Isang mabilis na kislap ng gulat ang dumaan sa kanyang mga mata bago niya ito napalitan ng pagkukunwaring pagkalito. Santos Enterprises, sir. Hindi po pamilyar. Bakit po?
Isang supplier na nagde-deliver sa isang bodega sa Valenzuela. Pagpapatuloy ni Alvaro, hindi maalis ang kanyang tingin. Isang bodega na hindi natin pag-aari, pero ang bayad galing sa pondo ng Flores Corp. Nagsimulang mamuno ang pawis sa noo ni Miguel. Sir, baka po nagkakamali lang. Huwag, sabi ni Alvaro. Ang boses ay bahagyang tumaas, sapat lang para magbigay ng babala. Huwag na tayong naglolokohan pa, Miguel. Ang puting van tuwing Biyernes, ang mga glitch sa CCTV, ang mga invoice na pirmado mo. Tapos na ang laro. Nawala ang lahat ng pagkukunwari sa mukha ni Miguel. Ang nangiti ay pinalitan ng isang mapanuring ngisi. Sumandal siya sa upuan, tila sumusuko, pero mayabang pa rin. Ang galing, sabi ni Miguel, pumapalakpak ng marahan. Akala ko mas matagal mo nang malaman. Ano ang nagbago? Bigla kang nagkaroon ng konsensya. Hindi ito tungkol sa konsensya, sagot ni Alvaro. Tungkol ito sa katotohanan. Tumawa si Miguel, isang tawang mapakla at puno ng pang-iinsulto. Katotohanan? Kaya pala. Si Manang Morena. Tumingin si Miguel kay Alvaro na para bang isa itong nakakaawang nilalang. Nagpunta ka sa Longganilla, ano? At nalaman mo na siya pala ang superhero mo, ang tagapagligtas mo. Hindi umimik si Alvaro, hinayaan niya itong magsalita. Oo, ako ang kumuha ng mga gamit. Pag-amin ni Miguel, ikinukumpas ang mga kamay. At si Morena ang perpektong panakip-butas, isang matandang kasambahay na kumukuha ng ilang lata ng sardinas. Sino ang hindi naniniwala doon? Lalo na ang isang tulad mo na ang tingin sa lahat ng tao ay numero lang sa isang spreadsheet. Bakit mo siya idinamay? Tanong ni Alvaro, ang panga at naninigas. At doon, nakita ni Alvaro ang tunay na kulay ni Miguel. Ang mga mata nito ay nag-apoy sa inggit at galit. Dahil sa kanya. Dahil sa mga taong tulad niya. Mga mahihinang nilalang na pinapakinggan mo. Nakikita ko kung paano kanya tinitingnan, kung paano kanya kinakausap. Ginagawa kanyang mahina, Alvaro. At sa mundong ito, ang mahina, kinakain ng buhay. Tumayo si Alvaro. Guard! Teka lang, sabi ni Miguel. Itinaas ang kamay. Ang ngisi ay lalong lumakas. Hindi pa tayo tapos. Gusto mo ng katotohanan, hindi ba? Sige, ibibigay ko sa iyo ang buong katotohanan. Humakbang ito palapit sa mesa ni Alvaro. Nalaman mo na iniligtas niya ang buhay mo. Cute! Isang magandang kwento. Pero alam mo ba kung ano ang isinakripisyo niya para mailigtas ka? Tinitigan ni Miguel si Alvaro, ninamnam ang bawat sandali. Ang araw na yon, Alvaro, papunta siya sa final interview niya para sa isang nursing scholarship. Ang pangarap ng buhay niya. Ang nag-iisang pagkakataon niya para makaahon sa hirap. Iniwan niya ang interview ng yon. Iniwan niya ang pangarap niya sa gitna ng kalsada para pulutin ang isang batang duguan na tulad mo. Parang isang malakas na suntok sa sikmura ang bawat salita. Napaungol si Alvaro, napahawak sa kanyang mesa. Oo, bulong ni Miguel na parang lason. Ang buong buhay na pinapangarap niya, pinagpalit niya para sa'yo. Ngumisi si Miguel sa huling pagkakataon, isang ngising puno ng tagumpay. Itinapon mo ang taong hindi lang nagligtas sa buhay mo, kundi sumira pa ng sarili niyang pangarap para sa'yo dahil lang sa ilang lata ng sardinas. Sa puntong yun, bumukas ang pinto at pumasok ang mga gwardya. Palabasin niyo na siya, utos ni Alvaro. Ang boses ay halos hindi marinig. Habang kinakaladkad si Miguel palabas, tumingin pa ito kay Alvaro at sinabing, "Sino ngayon ang talo? CEO?" Nang sumara ang pinto, gumuho si Alvaro sa kanyang silya. Ang tunog ng syudad sa labas ay nawala. Ang mga matayog na gusali na dati niyang ipinagmamalaki ay parang mga lapida na lang ngayon. Ang lahat ng pinaghirapan niya, ang lahat ng pinaniniwalaan niya, epektibo,
logical, walang emosyon. Lahat ng iyon ay gumuho at naging abo. Ang pangarap niya, isang nurse, isakripisyo niya para sa akin. At anong ginawa ko? Tinawag ko siyang magnanakaw. Itinaboy ko siya. Isang matinding pagsisisi, mas malakas at mas masakit kaysa sa anumang nararamdaman niya ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Hindi siya makahinga. Ang bigat sa kanyang dibdib ay parang isang kamay na dumudugo sa kanyang puso. Nanginginig niyang kinuha ang kanyang cellphone. Kailangan niyang makausap si Morena. Kailangan niyang humingi ng tawad. Kailangan niyang subukang ayusin ang pinsalang ginawa niya. Kahit alam niyang imposible, nahanap niya ang numero nito. Pinindot niya ang call button at itinapat sa kanyang tainga. Nagring ito. 1, 2, 3. Sumasagot. Pero walang kumukuha. 4, 5, 6. Ang bawat pagring ay isang dagok sa kanyang kaluluwa. At pagkatapos, tumigil ito. Call ended. Napatingin siya sa cellphone, sa pangalan ni Morena sa screen. At sa unang pagkakataon, mula noong siya ay bata pa, naramdaman ni Alvaro ang pag-init ng kanyang mga mata. Naramdaman niya ang pagbagsak ng isang butil ng luha sa kanyang pisngi. Nasa tuktok siya ng mundo, pero pakiramdam niya, nahulog na siya sa pinakamalalim na bangin. Isang malakas na kulog ng yumanig sa maliit na gusali ng tahanan ng Pag-asa, sinundan ng biglaang pagbuhos ng ulan. Ang masayang ingay ng mga bata sa bakuran kanina ay pinalitan ng kalampag ng mga bintana ng isinasara at ng tunog ng malalaking patak ng ulan sa bubong na yero. Nasa loob si Morena, tumutulong magligpit ng mga laruan, pero ang isip niya ay nasa labas, kasama ng unos. Ang panahon ay tila isang salamin ng nararamdaman niya nitong mga nakaraang araw. Malakas, magulo, at puno ng lungkot. Ilang beses nang tumawag ang numero ni Alvaro sa kanyang cellphone, hindi niya sinagot. Hindi dahil sa galit. Kung galit lang sana, mas madali. Ang nararamdaman niya ay isang malalim na pagod. Pagod na ang kanyang puso. Ano pa ba ang sasabihin nito na hindi pa nasabi? Nay Morena, may bisita po kayo sa labas, sabi ng isa sa mga volunteer, basang-basa ang buhok. Sino daw? Tanong niya, nagpupunas ng kamay sa kanyang duster. Hindi ko po kilala, Nay, pero ayaw pong sumilong. Nakatayo lang po sa gitna ng ulan. Nakakunot ang noo ni Morena. Naglakad siya papunta sa may pinto at marahan itong binuksan. Ang nakita niya ay isang imahe ng hindi niya malilimutan habang buhay. Sa gitna ng bakuran, sa ilalim ng rumaragas ang ulan, nakatayo si Alvaro. Ang mamahalin nitong coat ay basang-basa at nakalapat sa kanyang katawan. Ang perpektong ayos ng buhok nito ay sira-sira na at ang tubig ay tumutulo mula rito papunta sa kanyang mukha. Humahalo sa mga luha nang hindi niya na sinusubukan o tago. Nakatayo lang ito nakatingin sa kanya. Hindi ito ang CEO na kilala ng lahat. Ang nasa harapan niya ay isang lalaking basag, puno ng sakit at nawawala. Ang puso ni Morena, na sa tingin niya ay pagod na, ay biglang kumikirot ang may halong awa at pagmamahal. Dahan-dahan siyang lumabas, sinalubong ang ulan. Hindi niya ininda ang lamig. Ang tanging nakikita niya ay ang mga mata ni Alvaro. Nang nasa harapan na niya ito, walang nagsalita. Tanging ang tunog lang ng ulan ang maririnig. At saka, isang bagay na hindi niya inasahan ang nangyari. Dahan-dahan, lumuhod si Alvaro sa putikang lupa. Sa harap niya. Alvaro, tumayo ka dyan. Gulat na sabi ni Morena. Sinubukang itayo ito, pero hindi ito nagpatinag. Yumuko ito, ang noo ay halos sumayad na sa lupa, at ang katawan nito ay nagsimulang yanigin ng malakas na hikbi. Isang tunog na puno ng pagsisisi, isang tunog na galing sa isang kaluluwang durog na durog. Patawad, sabi ni Alvaro sa pagitan ng kanyang mga iyak.
Ang boses nito ay basag, halos hindi na makilala. Patawad. Alam ko na ang lahat, sabi nito. Itinaas ang kanyang ulong basang-basa ng ulan at luha. Ang tungkol kay Miguel. Ang pangarap mo, ang scholarship, Nay, patawarin mo ako. Ang salitang Nay ay tumusok sa puso ni Morena na parang isang kutsilyo. Ang salitang yon na matagal na niyang gustong marinig mula rito sa paraang totoo at hindi formalidad ay binitawan nito sa sandali ng kanyang pinakamatinding pagpapakumbaba. Umiyak na rin si Morena. Ang mga luha niya ay humalo na rin sa ulan. Hindi ako humihingi ng tawad para bumalik sa trabaho. Pagpapatuloy ni Alvaro, ang mga mata ay desperado. O para ayusin ang mga bagay-bagay. Nandito ako dahil kailangan mong malaman na alam ko. Na alam ko kung gaano ako naging isang halimaw. Na alam ko kung gaano kita sinaktan. Patawarin mo ako, Nay Morena. Patawarin mo ako sa lahat. Hindi na napigilan ni Morena ang sarili. Yumuko siya at niyakap ang nakaluhod na si Alvaro. Niyakap niya ito ng mahigpit, tulad ng pagyakap niya rito noong bata pa itong takot sa kulog. Nararamdaman niya ang pagpikit nito, ang pagsandal ng ulo nito sa kanyang balikat. Sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan, sa gitna ng isang maputik na bakuran, ang CEO ng Flores Corp ay umiyak na parang isang bata sa mga bisig ng kanyang kasambahay, sa mga bisig ng kanyang ina. Ilang minuto silang nanatili sa ganoong posisyon. Ang ulan ang nagsilbing kanilang saksi. Nang bahagyang humina ang pag-iyak ni Alvaro, marahang hinawakan ni Morena ang mukha nito. Shhh! Tama na, sabi niya sa isang beses na nagpatahan. Tumingala si Alvaro sa kanya. Ang mga mata ay puno pa rin ng sakit. Pero Nay, pinunasan ni Morena ang pisngi nito. Inaalis ang pinaghalong luha at ulan. Tiningnan niya ito ng may pagmamahal na hindi kailanman nagbago. Isang pagmamahal na kayang magpatawad ng kahit anong pagkakamali. Tumayo ka, anak, sabi niya sa isang boses na mahinahon pero puno ng awtoridad. Umuwi na tayo. Lumipas ang 6 na buwan. Ang malaking bahay ni Alvaro ay hindi na muling maging tahimik. Si Morena ay bumalik, pero hindi na bilang isang kasambahay na naglalakad sa mga anino. Bumalik siya bilang ilaw ng tahanan. Ang kanyang official title ay household manager, pero para kay Alvaro, siya ang puso ng bahay. Hindi na rin siya tinawag ni Alvaro na Ma'am Morena o Sir Alvaro. Ngayon, ito ay Nay Morena at anak. Mga salitang nagbago sa buong dinamika ng kanilang relasyon, pero ang pinakamalaking pagbabago ay hindi nangyari sa loob ng bahay. Ito ay nangyari sa labas. Tuwing Sabado, ang mamahaling kotse ni Alvaro ay nakaparada na sa labas ng tahanan ng Pag-asa. At si Alvaro, na laging naka-suit and tie, ay makikita na ngayong nakasimpleng t-shirt at maong. Marumi ang mga kamay, pero may ngiti sa mga labi. Noong una, hindi alam ng mga bata kung paano siya lalapitan. Siya ang mayaman na lalaki na bumisita dati. Pero unti-unti, nakita nila ang pagbabago. Isang montage ng mga eksena ang nagpapatunay dito. Si Alvaro, kasama ang ilang mga construction worker na personal na sinusukat at pinaplano ang pagsasaayos ng bubong ng center na laging tumutulo. Ang kanyang kaalaman bilang isang developer ay ginagamit na niya ngayon hindi para magtayo ng mga skyscraper, kundi para magbigay ng isang ligtas na kanlungan. Si Alvaro, na napapaligiran ng mga teenager, matiyagang nagtuturo sa kanila kung paano gumawa ng resume at maghanda para sa isang job interview. Ang pinakamahalagang asset ninyo ay ang tiwala sa sarili. Lagi niyang sinasabi, isang aral na natutunan niya sa masakit na paraan. Si Alvaro, na hinahabol ang bola ng basketball sa isang court na siya mismo ang nagpagawa.
Pawis na pawis tumatawa habang sinusubukang agawin ang bola mula sa apo ni Morena, si Alfredo. At nang makashoot si Alfredo, binuhat niya ito sa kanyang mga balikat. Kapwa sila sumisigaw sa tuwa. Ang mga ngiti ni Alvaro ngayon ay hindi na kalkulado. Ang mga tawa niya ay hindi na pilit. Ang lahat ay totoo. Isang gabi, habang naghahalikan sila ni Morena, ang dating formal na kainan ay napalitan ng masayang kwentuhan. Alam mo, Nay, sabi ni Alvaro, habang kumukuha ng kanin, si Alfredo, ang galing pala sa math. Mas mabilis pa siyang mag-compute kaysa sa calculator ko. Manang-mana sa lola, pabirong sabi ni Morena, at pareho silang natawa. Ang tawanan na yon, sa loob ng malaking dining room, ay isang tunog na hindi pa naririnig doon dati. Ito ang tunog ng isang tunay na pamilya. Isang buwan, pagkatapos noon, isang malaking pagtitipon ang naganap sa tahanan ng Pag-asa. May mga bisita, mga opisyal ng barangay, at mga miyembro ng media. Sa harap ng lahat, inilunsad ni Alvaro ang isang bagong proyekto. Tumayo siya sa isang maliit na entablado sa tabi ni Morena. For most of my life, I believed that my legacy would be the buildings I built. Simula niya, ang boses ay matatag at malinaw. I thought success was measured by height and profit. I was wrong. Tumingin siya kay Morena, isang tingin na puno ng pasasalamat at pagmamahal. Today, I'm starting a new project, one that I believe is my true legacy. We are launching the Flora Perez Memorial Foundation, sabi niya. Binabanggit ang pangalan ng yumaong ina ni Morena. Napatakip si Morena sa kanyang bibig, ang mga mata ay napuno ng luha. This foundation, pagpapatuloy ni Alvaro, will provide educational scholarships and livelihood opportunities for underprivileged children, starting here at Tahanan ng Pag-asa. Because the best foundation we can build is not made of steel and concrete, but of hope and opportunity in a child's life. Pumalakpak ang lahat ng tao. Sa gitna ng palakpakan, inabot ni Alvaro ang isang sobre kay Morena. Ikaw, Nay, ang magbigay ng unang scholarship. Bulong niya. Binuksan ni Morena ang sobre. Sa loob nito ay isang certificate. Ang pangalan na nakasulat, Alfredo Perez. Niyakap ni Morena ang kanyang apo na tumatakbo palapit sa kanya. Ang mga luha niya ngayon ay hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa purong kaligayahan. Habang ang kasiyahan ng lahat, lumapit si Alfredo kay Alvaro. Tito Alvaro, sabi ng bata, hinihila ang laylayan ng kanyang polo. Yes, Alfredo? Nakangiting tanong ni Alvaro. Babalik ka pa po bukas? Ang simpleng tanong na yon ay tumama sa puso ni Alvaro. Dati, ang hinahanap niya ay paghanga mula sa mga business partners, respeto mula sa mga empleyado. Ngayon, ang pag-asam ng isang bata sa kanyang pagbabalik ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Lumuhod si Alvaro para maging magkapantay sila ng bata. Ngumiti siya, isang ngiti ng totoo at puno ng init. Isang ngiti ng hindi pa niya binigay kanino man noon. Oo naman, sagot niya, babalik ako. Ang sikat ng hapon ay nagbibigay ng ginintuang kulay sa bagong gawang palaruan ng Tahanan ng Pag-asa. Dati, ang lugar na ito ay puro putik at mga sirang laruan. Ngayon, mayroon na itong makulay na slide, mga duyan, at isang malambot na sahig na gawa sa goma para hindi masaktan ang mga bata. Nakaupo si Alvaro sa isang bangkong kahoy sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Isang puno na nandoon na bago pa man naitayo ang center. Sa tabi niya, tahimik na nakaupo si Morena. Pinapanood nila ang mga bata. Ang tawagan nila ang nagsisilbing musika sa pampalibog na hapon. Si Alfredo, kasama ang mga kaibigan nito, ay masayang nag-uunahan sa slide. Kumuha si Alvaro ng 2 bote ng tubig mula sa kanyang bag. Inabot niya ang isa kay Morena. Uminom muna kayo, Nay, sabi niya. Isang simpleng kilos, isang bagay na dati
ay si Morena ang laging gumagawa para sa kanya. Ngayon, natural na lang para kay Alvaro na alagaan ang babaeng nag-alaga sa kanya buong buhay niya. Tumingin siya sa paligid, sa mga gusali ng kanyang itinayo, nang natatanaw mula sa di kalayuan, at sa maliit na palaruang ito na nasa kanyang harapan. Dati, ang mga skyscraper na yon ang simbolo ng kanyang kapangyarihan. Ngayon, ang mga ito ay parang mga malamig at walang buhay na istruktura na lang. Ang tunay na yaman, natutunan niya, ay hindi ang mga bagay na pag-aari mo. Ito ang mga bagay na hindi mo kayang bilhin. Ang katahimikan sa tabi ng isang taong mahalaga sa'yo. Ang tunog ng tawa ng isang bata. Ang pakiramdam na ikaw ay bahagi ng isang bagay na mas malaki kaysa sa iyong sarili. Ang tahanan, naisip niya, ay hindi pala apat na sulok na pader. Ang tahanan ay isang pakiramdam. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang nakauwi na siya. Tinanggap ni Morena ang bote ng tubig mula kay Alvaro. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang dating CEO na ni hindi marunong magtimpla ng sariling kape, ay siya na ngayong laging nag-aalala kung nakainom na ba siya ng gamot o kung napapagod na ba siya. Tiningnan niya si Alvaro. Ang mga guhit ng stress sa mukha nito ay nabawasan na. Ang mga mata nito, na dati ay kasing lamig ng bakal, ay mayroon ng kislap ng init at kapayapaan. Naalala niya ang kanyang ina. Ang lagi nitong sinasabi sa kanya, ang pag-ibig anak ay parang pagtatanim. Matagal, mahirap. Minsan akala mo walang tutubo. Pero diligan mo lang araw-araw ng pasensya at pag-unawa. At balang araw, namumunga rin ito. Hindi niya inakala na ang bunga ng kanyang pagmamahal at pagtitiis ay magiging ganito katamis. Nagpapasalamat siya sa Diyos, hindi dahil sa mga donasyon ni Alvaro, sa center o sa bagong bahay na gusto nitong bilhin para sa kanya at kay Alfredo. Nagpapasalamat siya dahil ibinalik sa kanya ang anak na minahal niya. Isang bersyon na mas buo, mas mabuti, at mas masaya. Iyon lang ang tanging hiling niya sa lahat ng kanyang mga panalangin. At ito ay natupad na. Biglang tumakbo papalapit si Alfredo sa kanila. Hila-hila ang isang lubid para sa larong tug of war. Tito Alvaro, Lola, sali po kayo. Sigaw ng bata. Ang muka ay puno ng pawis at saya. Nagkatinginan si Alvaro at Morena. Ang pagod sa kanilang mga muka ay napalitan ng isang nangiti. Isang nangiting nagkakaintindihan. Tumayo si Alvaro at ginulo ang buhok ng bata. Sige ba, team namin ni Lola mo. Nako, baka matalo niyo kami agad, sagot ni Morena. Tumatawa habang dahan-dahang tumatayo. Hinawakan ni Alfredo ang mga kamay nilang dalawa at hinila sila papunta sa gitna ng palaruan, patungo sa ibang mga bata na naghihintay. Habang naglalakad sila, ang dating CEO, ang dating kasambahay, at ang batang kumakatawan sa kanilang bagong simula. Ang sikat ng araw ay tuluyan ng lumubog. Nag-iiwan ng isang magandang kulay kahel sa kalangitan. Hindi na nila kailangan pang mag-usap. Hawak kamay silang tatlo, sa gitna ng tawanan at sigawan. At sa sandaling iyon, sa gitna ng isang simpleng palaruan sa isang siksikang lugar sa Maynila, nahanap nilang pareho ang isang bagay na mas matatag kaysa sa anumang gusaling naitayo at mas mahalaga kaysa sa anumang yaman na naipon. Nahanap nila ang kanilang tunay na tahanan,